Ang ating passage ngayon, ating teksto ngayon is muna natin sa libro ng Ecclesiastes, chapter 3, verse 1. If you have your Bible, kung meron kayong Bible dyan, buksan niyo yung mga Biblia ninyo at tignan nyo. Pero meron naman dito, tingnan nyo lang dito. Okay? Pwede po ba basahin natin sabay-sabay? 1, 2, 3, go! There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens. Hallelujah. So there's a time for everything and a season for every activity under the heavens. So sabi niya, talagang lahat ng bagay may kanya-kanyang oras at panahon. Tama po ba? Under heaven. What is under heaven? Earth. Sino po nakapaloob sa earth? Tayo. So, ibig sabihin, lahat ng panahon natin, lahat ng oras natin, may kanya-kanyang, may lahat ng bagay, lahat ng oras, may kanya-kanyang season. May kanya-kanyang panahon. Tama po ba? So, let us pray. Hallelujah. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagsusumamo sa inyo sa lugar na ito. Ngayong gabi, Ama, kami po ay humingi ng iyong karunungan, ng iyong ng kaalaman na nanggagaling sa inyo, O Diyos. Nawa, maintindihan po ng bawat isa ang iyong mensahe ngayong gabi. Lord, use me tonight. Lord, may you cover me with your blood. May you cover me with your presence, O God. Nawa, Panginoon, kayo pong makita, hindi pong aking sarili. Lord, be our teacher in this place. Be our teacher tonight. Kayo pong bahala magturo sa amin. Kayo po, ang salita niyo lang po, anong marinig, wala pong iba, at ang pangalan niyo lang ang itataas. Binabalik po naman lahat ng papurit pagsamba sa inyo, minsan lang, minsan pa sa patabi sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsasabi ng Amen. Minsan lang. Okay. So, Ecclesiastes chapter 3, verse 1, sabi niya, there is a time for everything and a season for every activity under heavens. There is always a time for everything and a season for every activities. Amen? Pero minsan, nakapag-focus tayo sa isang bagay lang. Hindi natin nakikita kung ano yung mas importanteng bagay. Hindi natin napapansin at kung ano yung hindi na importante. Tama? So, ang title po natin ngayong gabi is Misfired Passion. So, sabihin mo nga ulit sa katabi mo, wala pa ako sinasabi. Sabihin mo muna hanap mo muna ang katabi mo, hanap mo muna ang partner mo, sabihin mo, don't miss your passion. Don't miss your passion. Alright. Praise God. Ituloy natin, Ecclesiastes chapter 3, verse 2 to 4. Sabi niya kanina, di ba, sa verse 1, there's a time for everything and a season for every activity under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot. Okay? Nakita niyo po? A time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to scatter stones and a time to gather them, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to search and a time to give up, a time to keep, a time to throw away, a time to hear and a time to mend, a time to be silent, a time to speak, a time to love, a time to hate, a time for war, and a time for peace. So there's always a time for everything and a season for every activities. Like for example, meron tayong kaibigan, meron tayong kamag-anak, namatayan ng kuko, umiiyak. No? Umiiyak siya. Sasabihin mo ba sa kanya na, huwag ka na umiyak. Okay lang yan, brother, sister, don't cry. Namatayan nga siya, ano gusto mo gawin niya? Tumawa. So, yun yung season niya para umiyak. Tama? Nanalo sa isang raffle. Sinagot ng girlfriend. Sinagot ng boyfriend. No? Sinagot. Nakasagot ng exam.
Nakasagot ang tamang sagot. Nakakuha ng mataas na grade. Masaya siya. Pare, tama na. Awat, pare. Solid, pare. Alam mo, tama na, pare. Huwag ka masyado, pare. Legit. Huwag masyado masaya. So, it is their time to be happy. It is their time to love. Huwag niyo pipigilan. Tama? Because there's a time for everything. There's really a time for everything and a season for every activities under heaven. Hello? Pastor, ibig sabihin, we have all the, meron ding time na kami ay magalit. So we have time to hate. No? And we have time to love. So there's a time to hate and there's a time to love. Ibig sabihin, pag nagagalit pala ako sa kapwa mo, walang masama kasi it's time to hate. No. Tignan nyo. Basahin natin yung pinakamagaling na rapper. Pinakamagaling na songwriter. Si David. Sabi niya sa Psalm 139, pwede ba ilagay natin sa 17? Chapter 139 verse 17. Hindi ko lang nailagay dito pero please pakilagay sa chapter 139 verse 17 before tayo mag 21 to 22. Okay, yan. Sabi niya, how precious also are your thoughts to me, O God. How great is the sum of them. Okay, next. 18, yan. If I should count them, they would be more in number than the sand. When I awake, I am still with you. Ganun, grabe precious talaga yung thoughts ni Lord, no? Mga klase, if you're going to count them, bibilangin mo, mas marami pa sa buhangin. Sabihin, grabe, intense, solid yun. Oh, that you would slay the wicked, O God. Depart from me, therefore, you bloodthirsty men. Galit din, no? Tama? Nagalit. Now, tignan natin yung sa 21 na tayo. No? Ay, sa 20 muna. 20. Yan. For they speak against you wickedly. Your enemies take your name in vain. And sa 20, sabi niya, do I not hate them, O Lord, who hate you? And do I not love those who rise up against you? I hate them with perfect hatred. Yan yung sabi ni David, grabe, no? I hate them with perfect hatred. Sino na nakakita ng perfect hatred? Nakaranas na ba kayo ng magalit sa inyo yung tao na dulang gusto na kayong patayin at sinusumpa kayo because of perfect hatred? Hello? I count them my enemies. Lahat ng medyo ignorant, lahat ng nagpuputya sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng ating Panginoon, we hate. Tama? But look at this. Yung twist. Sabi niya dito sa 22, I hate them with perfect hatred. I count them my enemies. Tingnan yung twist, From the enemy to your inner me. Nakita niyo? Why? Sabi niya sa 23, search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. 24, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. So, nung una, he is blaming everything to the politicians, to the government, to the teachers, to the public people of the Philippines. Sinisisi niya lahat yung mga nangyari, yung mga nagkakalat. Grabe! Lord! Buksain mo na po yung mga weak na politicians. Buksain mo na po yung mga weak na mga tao, mga corrupt sa mundo.
I hate them because they are so bloodthirsty men. Tama? But from them, nagkaroon ng twist. Search me, O God, and know my heart. Hello? Hindi yung pwedeng laging isisi yung mga masamang nangyayari sa buhay mo dun sa ibang tao. If you do this, search me, O God, but pag ikaw ay nagpaka-humble sa sarili mo, nagpaka-humble ka sa harapan ng Panginoon, you will be 90% less drama. Alam niyo, yung naghahanap ka kasi ng problema mo sa ibang tao. You are comparing yourself to others. Kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Naghahanap ka ng drama mo sa iba. No? You're not searching yourself and you're not letting God search yourself. No? Nakuha niyo mo? Always look for a time na magkaroon kayo ng perfect communication ng Panginoon. Yung tipong walang ibang makakastopo sa inyo. Why? Kasi minsan sa sobrang busy natin, nakakalimutan natin kung ano yung mas mahalagang bagay. Just being busy does not mean you are a success. Hindi porket busy ako eh. Ayun na po yun, oh. Pwede nyo nang i-slide. Just being busy does not mean you are a success. Hindi po ibig sabihin sobrang busy mo, successful kang tao. Minsan, hindi mo nakikita kung ano yung mas mahalagang bagay, which is the Word of God, pinakamahalaga. Sa sobrang busy mo, nakakalimutan mo na yung salita ng Diyos, nakatingin ka dun sa less important thing. Nakuha niyo po? Amen. Nakafocus ka sa bagay kung ano yung nakikita mo ngayon. Nakafocus tayo sa bagay na temporary. Nakafocus tayo doon sa bagay na pleasing sa ating sarili. You're being busy of the thing na hindi naman ang Diyos ang may gusto, ikaw lang. Nakakalimutan na kung ano yung mas importante, which is the Word of God. Hindi na nagiging balance eh. Sabihin mo, I'm just being practical. Nagiging practical lang ako. Marami akong iniisip. No? I welcome sa JCRC. No? Welcome. So, ang pinag-usapan po namin, brother, is about, misfired passion. Marami tayong passion. Kasi kung ano yung passion mo, that will be your mission. Sino po dito ang passion ay ang magayag ng salita ng Panginoong Jesus? Amen. So that is your mission. Amen? If you're being misplaced, pagka ikaw ay parang naliligaw na, nawawala ka na sa focus, yung passion mo nag-iiba. Nung tinanggap mo si Jesus, ang passion mo is to affect somebody's life. Nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, ang passion mo is to share His name and to share His gospel. Kaya nga, dati-dati, laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Lagi ako sa isip mo, Mama. Dati-dati, inaawitan ka, lapit ay may ngiti. Tari na. Ngunit ngayon, nagbago na, sigla tamis ng iyong pagsita. Pagmamahal ko ba'y kailangan pa? Ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Pirit, di ba?
Hindi natin alam ng Panginoon nasasaktan na sa kung ano yung kinikilos natin. Nagbabago tayo everyday, not for good, but for worst. Because of misfired passion. Amen. Your passion is being misplaced because of this world that's full of deceiving things. Alam niyo, bakit nag-iiba yung passion? Alam niyo kung bakit nag-iiba yung thoughts? Sabi dun sa Psalm 13, kung babalikan natin yun dun sa 17, how precious are your thoughts, O God? Yes. Kung bibilangin mo, mas marami pa sa sand. Mas matindi pa, mas solid pa sa sand. Solid. Totoo. The sand will be outnumbered. Wala yung sinabing sand na yan. Pag yung sand, di mo kaya bilang. Sino pwede bumilang sa buhangin dito? Bibigyan kita ng 10 araw, bilangin mo isang baso ng sand. Kaya? Kaya mo? Kung sino makagawa na bibigyan ko ng 2,000 pesos. 2,000 pesos na. Kaya mo? Ramil? Hindi ko kaya yan, pare. Grabe. Kinig. Okay. Kinukumpara yun sa thoughts ng ating Panginoon, which is very unlimited and limitless. Hello? Amen. Kaya tayo naliligaw, kaya tayo nami-misplace, kaya tayo minsan nag-iiba yung ating focus because iniisip natin that the thought of God is limited. Kaya tayo nami-misplace, kaya tayo hindi nagiging balanse. Biglang magiging matimbang na kung ano yung importante, yung ano yung hindi importante dun sa importante. Because of the intake. Hello? Kung ano yung lagi mong ini-intake, tignan niyo, pag may nagda-diet, pag may, ang katawan, pag kumain ka ng sobrang alat, you're a dead kid, man. Patay ka. So, kung kumain ka ng sobrang alat, nako, ayan na. Diba? Kumain ka ng sobrang asin, yan na, makita mo sa mukha. Diba? Yung tipong, kahit hindi na siya kumakain ng maasin, lagi na gano'n. Lagi kang kumakain ng matamis. Anong makuha mo? Diabetes. Diba? Yung magkakaroon ng diabetes because of imbalanced diet. Hello? Amen. Diba? Kung ano yung lagi mong ini-intake sa sarili mo, yun ang magmamanifest sa'yo. Pwede mo sabihin, ay nagka-diabetes ako kasi may ako sa asin. Hindi di ba? So kung ano yung ini-intake mo lagi, you are always hearing the Word of God. Yun ang magmamanifest sa'yo. Amen. Tama? Lagi ka nakaharap sa Facebook. Lagi kang nakaharap sa cellphone mo. Alam niyo ba na may features yung cellphone na pag pinatay mo, pagka pinindot mo yung button sa left or sa right, hinold mo, especially the iPhone 7 o yung mga iPhone, hinold mo yun, bigla may lalabas na slide to turn off. Slide to power off. Tama? Pag ini-slide mo yun, mamamatay yung phone mo, meron pa pang makakastorbo sa'yo. Hindi pwedeng lahat iisipin mo. Tama? Hindi mo pwedeng lahat gagather mo. Hindi mo pwedeng lahat bagay na pwedeng sabihin if God doesn't want you to. Nagsimula yun sa and sa Alam niyo yan? No. Kasalanan.
may offer sa'yo, you can say no. Chismis, dumarating sa'yo, you can say no. Lagi tayong may choice eh. Tama? It's a matter of choice. Kung ano yung gusto mong ipasok sa sarili mo. Nakuha niyo po? Yes. Kung ikaw ay ako dati, nung nagda-diet ako, talagang no rice ako eh. Pag may rice, no. Kaya ang ganda ng katawan ko nun. Noon yun. Pero hindi ko pwede sabihin ngayon. Kasi, no. Malaki eh. Pero kasi, nagkaroon ako ng choice. Tama? So, ibig sabihin ngayon, pwede ko rin gawin, maniwala kayo. Kaya. Masarap lang talaga kumain ngayon eh. No? So, pinili ko na kumain ng marami, kaya ganito yung lumabas. Tama? Pero dati nung pinili ko na huwag kumain ng rice, kumain ng tama, proper diet, ay talagang naging machete yung katawan ko na. Oo. Hindi ko naging atswete. Proper intake will lead you to prosperity and victory. Amen. Amen? Ang tawag dito, paano to? Yun, si Ramil. Tagal ko iniisip. Ramil, bigyan kita ng 300. Maglakad ka mula dito hanggang circle. Okay lang. Bigyan kita ng french fries. Mga 10 large fries a day. Gusto mo? Bakit? Nakamamatay eh, no? Mamamatay yun. Talaga? Oo nga. Nakamamatay. Mamamatay sa pagod. Oo, nakamamatay. Pag alam mo na mali, pag alam mo na hindi maganda, you can say no. Kasi minsan, at madalas pala, na pagka puro ka yes, without thinking about the more important thing, pag nag-yes ka sa isang to, it's an automatically no doon sa kung ano mas importanteng bagay. Minsan, doon natin ibinibigay yung buhay natin doon sa bagay na hindi importante and ginagamit lang talaga tayo actually for their own purposes, for their own goals, hindi natin napapansin. At nineneglect natin, tinatanggihan natin kung ano yung mas importante ay kalooban ng Panginoon, hindi mo nakikita kasi nakafocus ka lang sa ibang bagay. You're not being balanced. Tama? Hello? Intake. Pinaka-importante. Be aware of your intakes. So, 2 Peter chapter 3, verse 17. You therefore, beloved, knowing this beforehand, be on your guard, so that you are not carried away by the error of unprincipled men and fall from your own steadfastness. Tama? Ang tao kasi, kung ano yung masarap sa kanya, kung ano lang yung alam niya, kung ano yung maganda, dun lang siya. He is being carried away of the things of this world. Hindi niya na naaalala kung ano yung prinsipyo ng Panginoon that you have to stand for His glory. You have to stand for His principles. You have to stand for His namesake. Ang nangyari sa tao naging compromiser. Kristiyano ka? Oo. Solid eh. Christian ako. Talaga? Pero, gusto mo, meron kasi akong offer eh. Meron akong malaking offer sa'yo. Ang sweldo mo dito eh, 31,000 per hour. No? Grabe. Laki, di ba? Anong trabaho? Sige, kahit anong trabaho. Eh, bakit kailangan mo ng trabahong malaki ang kita? Kasi syempre, I want to help my neighborhood. I want to help the other people. Di ba? Yun ang una eh, no? Yun una. You're not being aware. So, sige, anong trabaho kukunin ko? 31,000 per hour. Isang oras, 31,000. Gusto niyo yan?
Sino dito magaling magpintura? Yan, magpipintura ka lang. Nakuha ko sa isang magaling na citizen eh. Pipintura lang. Per metro ang kontrata. Sa isang metro, magawa mo na isang oras, 31,000. Ayos ba? Laki, no? Pipinturahan mo yung langit. Hindi nyo nakuha yung joke. Okay? Sige, ibig sabihin yung iba dito hindi nakikinig eh. Huwag natin pag-isipan yung trabaho. Sa ibang bagay na lang. Hayaan mo na, just be aware. No, maging aware ka lang sa kung ano yung ni-intake mo. So, Ecclesiastes chapter 7, verse 16, do not be excessively righteous and do not be overly wise. Why should you ruin yourself? Amen. Huwag kang masyadong sobrang Ang sobra, lahat ng sobra hindi maganda. You're being excessively wise and you're being excessively righteous. You're just destroying yourself. Why? You are being a modern Pharisees. Yes. Kayo na, tayo na, yung nagiging modernong Pariseo. Kasi nagkakaroon tayo ng discrimination eh. I'm so holy and you're not. I'm a Christian, you're not gonna be my friend. There's no room for you. Tama? Sabi ni Jesus, naparito ako para sa mga may sakit. Amen. Hindi para sa mga magagaling na. Okay? Kasi kung naparito siya para sa ating mga righteous lang, actually, walang sense yung pagpunta niya dito. Tama? Naparito nga siya to save the human race. Naparito nga siya to save the world. For God so loved the world and He gave His only begotten Son. Hindi niya sinabi, for God so loved the Christians and that He gave His only begotten Son. The world contains all the people. So we must love each other. Amen? Amen. Huwag kang masyadong... Sabi sa Biblia, bawal yung ganyan. So hindi ko pa-practice yan. Sabi sa Bible, bawal magpatubo ng kapas. Hindi. Sabi sa Bible, hindi mo na dapat i-cut yung beard mo. Talagang dapat mahaba yan. Isipin mo na lang modern day na ngayon, tapos isipin mo lahat ng balbas, nakatirintas. Kamusta? Grabe na kayo. Imbis na kamay, ganun na lang. Kamusta? Gano'n na, di ba? Pero actually, walang connection yan doon sa sinasabi ko. Ang sinasabi natin, don't be overwise. Don't be overly righteous and wise. Learn how to balance everything. There's a season for every activity and a season, and there's a time for every activity and a season. Tama ba? For every activity. Alright. So lahat may kanya-kanyang oras. May oras para magbiro, may oras para magseryoso. Oras ng seryoso, magbibiro ka ba? Oras para maging masaya ka. Sobrang siseryosohin mo lahat ng bagay. Sisirain mo yung isang event. Sisirain mo yung isang gathering. Sisirain mo yung fellowship because of your KJ attitude. Because you are just overly righteous and wise. Walang love. Amen? If you're overly righteous, walang love. Pag ang kanin overcooked, totoo, hindi masarap. Pag ang sinigang sobrang naluto, tuyo ang sabaw, piniritong sinigang, hindi masarap. So dapat lahat balanse. Amen. Amen? Don't again. It's like, don't make the mistake of being too busy to the things you need to do in order to be a genuine success. Amen. Huwag masyadong gawa ng bagay na, alam mo namang, walang sense yan eh. Wala namang kinalaman yan para sa ikalalang mo eh. Tapos, diyan ka nakafocus, baka na-miss mo na, baka na-misfired mo na yung passion mo, baka nawala mo na, napalagpas mo na yung talagang kalooban sa'yo ng Panginoon. Kawawa ka naman.
Imbis na ngayon, ang lagu-lagu mo na, kaya sabi ni Paul, dapat ngayon sana yung mga tagapagturo na kayo. Pero ang ginagawa niyo, umiinom pa rin kayo ng gatas. May gatas ka pa sa labi. Ama, dapat ngayon, mga tagapagturo na tayo. But because of misfired passion, naging passion mo yung ibang bagay, wala, hanggang ngayon, tulala ka pa rin. And alam nyo, doon tayo mahilig tirahin ng demonyo eh. The devil wants us always to be isolated. That's why, ang sunod natin na pointer is isolation. Yan. Ang tagal. Isolated. Tapos yan, isolation. Ang demonyo tends to put you in an isolated area. Dadalhin ka niya sa bagay na alam niyang hindi mo kayang tanggihan. Kaya the devil is like a roaring lion looking for someone to devour. And actually, dapat tayo yung nandun sa position na yun eh. Isolation. Hello? Dapat ganito. Di ba ang excuse me, di ba ang agila, para matalo na yung snake, dadalhin niya i-isolate niya yung snake from the ground. Mawawala yung stamina ng ahas. Tama? Mawawala yung balanse niya. Kaya ang mangyayari, matatalo yung ahas. Ang daling mag-defeat. Tama? Kasi hindi yung ground niya, hindi yung air. Amen. Tama? Pero pag andun ka sa ground mo, which is the Word of God, your foundation, Jesus Christ, no one can be against you. Amen. Praise God. And minsan ganito, isolation. You have a sin, may kasalanan ka na tinatago, you are isolating yourself. Why don't you be open to your brethren? May kasalanan ka, sabihin mo, alam mo kapatid, nagkasala ako eh. Hindi ko sinasadyang mangulagot sa nagkasala ko. Tumingin ako sa kapatid natin ang medyo may halong magnanasa eh. Hindi mo itatago. Amen. Dahil pag tinatago mo yung kasalanan mo, you will think it's okay. So that is isolation. The devil is isolating you of your unconfessed sin. Tama? Kasi pag ginagawa mo yung kasalanan na walang nakakaalam na iba, you will think that it's okay kasi wala namang nakakaalam. Pero pag sinasabi mo sa iba yung kasalanan mo, tol, pare, solid, nag-iwasi pa rin ako. Solid, pare, galing. Nag-iwasi pa rin ako, pare. Ang sasabihin ko sa'yo, syempre may matatanggap kang salita from the Lord kahit tropa mo lang yung kasama mo. God will touch and reveal things to your friend para ikaw ay ma-rebuke at the same time comfort. Tama? Kapatid, alam mo, wala namang nakukuha sa isang gabi lang eh. Lahat binabago ng Diyos in time. Kaya there's a time for everything in a season for every activities. Amen. Amen? So, babaguhin ka ng Panginoon in your season. Pero pag tinatago mo, your season has come. Pero lumagpas ka sa tinatago mo eh. Unconfessing. Isolation. Tingnan niyo to. Sino nakakaalam dito ng Psalm 23? Amen. Okay? Sige, basahin. Ito yung verse ng mga ng mga busy masyado. Basahin natin. The clock is my dictator. I shall not rest. I'm sorry. It makes me lie down only when I'm exhausted. Psalm 23. It leads me into deep depression. It hounds my soul. It leads me in circles of frenzy for activity's sake. Hallelujah.
Even though I run frantically from task to task, I will never get it all done. Sobrang lahat na ginawa mo pero hindi mo pa rin natapos. For my ideal is with me. Deadlines is my need for approval. They drive me. They demand performance from me. Sino yung mga na-experience niyan? Beyond the limits of my schedule. They anoint my head with migraines. Sakit sa ulo, brad. Solid, pare. My in-basket overflows. Surely fatigue and time pressures shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the bonds of frustration forever and ever and ever. Because you are isolated. Tama? You're being isolated by the things na hindi naman talaga importante. Busy ako sa trabaho eh. Yes. Pero hanggang kailan ka magtatrabaho? The Lord is with you forever. Yes. So yun, kailangan alam natin kung ano yung priority natin eh. Amen? Sinasabi mo huwag ka na magtrabaho, but your devotion, kailangan intact pa rin eh. Kahit busy ka sa trabaho. Amen? Hindi naman siguro 24 hours sa trabaho tayo. Tama? Ang nangyari kasi, trabaho, tapos League of Legends, Mobile Legends, school, Mobile Legends. Instead of school, devotion. No? Ikaw mag-isolate sa kanya. Huwag mo siyang hayaan i-isolate ka. Parang ang ganito, school, tapos Mobile Legends. School, tapos Facebook. School, and the news of all the Facebook. Hello? Huwag niyo nang maging verse yan. Huwag niyo nang maging life verse yung Psalm 23. Ang dapat life verse natin is Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. Can you imagine green pastures? Grabe. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. For His name's sake. Amen? Yet, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Masarap ba yung rod and staff? Alam niyo ba yung rod? Di ba? The rebukes and the word of God, they comfort me. Amen? Huwag yung kung ano lang yung masarap, yun lang yung komportable. You are seeking yourself and you're not seeking God. Hinahanap mo lagi sarili mo, hindi ang Panginoon eh. Hello? Amen? You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. If God anoint your head with oil, grabe yun. Alam niyo yung the day of Passover. Yung mga tao, ay yung mga door nila, yung mga pinto nila nilagyan nila ng yung mga door hams, yung hamba. Nilagyan nila ng dugo. Para pag nakita yon, hindi papatayin yung mga firstborn child. Tama? Parang ganun eh. If you're anointed with God, no one can touch you. Amen. Yes. So if you know that God is in control, why would you worry about something? No? My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me and all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever and ever and ever and ever and ever. Amen. Yes. Natutulog ka na. Iniisip mo pa rin. Maybe iniisip ka, ano kayong mangyari sa akin? Solid pare. Now, we will close in this. Questions. To be fruitful and not just busy. Yan. Are you doing what you truly desire to do? Or
Are you trying to live up to the expectations and demands others have placed you? Nabubuhay ka ba talaga bang nabubuhay ka for your desires, for your goal, or nabubuhay ka lang trying to cope up, trying to cover up, nabubuhay ka lang para sa demands ng tao sa iyo? Pag ganun, you are just a pleaser of man. Amen? Do you see tangible results from your time and effort, or are you just busy? Dapat meron tangible result, no? Amen? So, do you feel fulfilled and satisfied, or do you dread a lot of your activities? Are you frustrated a lot, or do you have peace? Are you enjoying your life? So, take note of those questions. I-meditate nyo, sagutin nyo sa sarili nyo, and correct everything. Pag may nakita kayo mali, then magpatuto kayo magpambaba sa Panginoon. Amen? Are you taking time to build good relationship with God, yourself, and your fellow man? Take time to build a good relationship with God, yourself, and your fellow man. Kaya kami fellowship. Tama? Are you confident that what you spend your time doing is what you are really supposed to be doing? Yung ginagawa mo ba ngayon, yan ba dapat talaga yung dapat mong gawin? Or yung ginagawa mo ngayon, sinasayang mo lang oras mo? Tanong niya sa sarili mo. Are you confident that what you spend,